At sa mismong araw ng pagsilang ng prinsipe, nagpasya si Borkan na kumilos. Habang abala ang buong palasyo sa pagdiriwang, lihim na pumasok si Borkan sa silid ng reyna. Hawak niya ang isang mahina ngunit nakamamatay na lason at itinanim niya ang plano ng pagwawakas sa tunay na tagapagmana. Welcome to this channel. What you think? Ang tunay na tagapagmana. Sa isang malayong kaharian na napapaligiran ng masaganang kagubatan at matatayog na bundok, namumuno ang isang haring kilala sa kanyang katarungan at tapang. Siya si Haring Argius, at kapiling niya ang kanyang kabiyak na si Reyna Leora, isang babaeng may malasakit sa buong bayan. Matagal silang naghihintay na magkaanak upang may magmana ng trono. At sa wakas, isinilang ang isang malusog na sanggol na lalaki, ang prinsipe, ang pag-asa ng kaharian. Ngunit sa anino ng palasyo, may isang taong nagbabadyang magtaksil, si Borkan, ang kanang kamay ng hari. Matagal na niyang inaasam ang trono, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang anak na si Darius, isang binatang mayabang at sakim at lumaki sa karangyaan. At sa mismong araw ng pagsilang ng prinsipe, nagpasya si Borkan na kumilos. Habang abala ang buong palasyo sa pagdiriwang, lihim na pumasok si Borkan sa silid ng reyna. Hawak niya ang isang mahina ngunit nakamamatay na lason at itinanim niya ang plano ng pagwawakas sa tunay na tagapagmana. Tawad, mahal na reyna. Bulong niya. Ngunit kailangan kong gawin ito para sa kinabukasan ng aking anak. Ngunit bago siya tuluyang makagawa ng higit pang kasamaan, nagising ang reyna at buong lakas na ipinagtanggol ang kanyang anak. Nagkaroon ng sagupaan. Mahina dahil bagong panganak. Ngunit puno ng determinasyon ang reyna. Sa huli, napaslang siya ng taksil. Bago tuluyang mawalan ng hininga, iniwan niya ang sanggol sa isang kahon na yari sa ginto at kasama nito ang kwintas na may tatak ng maharlikang angkan, ang tanging patunay sa tunay na pagkakakilanlan ng bata. Itinapon ni Borkan ang sanggol sa ilog, kasama ang kahon, at ipinakalat ang balitang nahulog sa bangin ang reyna at ang sanggol dahil sa pagkatumba ng kabayo. Sa sobrang lungkot, naniwala ang hari. Ang bata sa ilog. Habang dumadaloy ang ilog, sumama rito ang kahon at ang sanggol. Nakita ito ng isang mahirap na manggagawa, siya si Tomas, na noon ay nangingisda sa tabing ilog. Laking gulat niya nang marinig ang mahina ngunit malinaw na iyak ng sanggol mula sa loob ng kahon. Agad niya itong kinuha at nakita ang gintong kwintas at isang maliit na kapirasong tela na may sagisag ng hari. Isang sanggol na iniwan, bulong niya, o isang biyayang dapat kong pangalagaan. Dinala niya ito pauwi sa kanyang asawa at inampon bilang sariling anak. Pinangalanan nila itong si Kael. Ang paglaki ng isang madiskarteng mandirigma. Lumaki si Kael sa payak na pamumuhay. Nangangahoy, naglilinang ng lupa, tumutulong kay Tomas sa mga gawaing mabibigat. Ngunit kahit payak ang buhay, hindi niya maiwasang magpakita ng kakaibang tatag, bilis at talino. Nang magbibinata na si Kael, napansin ni Tomas na tila may likas na kagalingan si Kael sa pakikipaglaban. Kaya tinuruan siya ni Tomas ng lahat na nalalaman sa paghawak ng sibat, espada at pana. At dumalo rin siya sa pakikipag-agawan sa mga batang mandirigma sa nayon. At madalas siyang nagwawagi dahil sa bilis at estratehiya. Ngunit may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag kay Kael. Sino ba talaga ako? At sa tuwing na itatanong niya ito, tanging ang kwintas lamang ang sagot na maibibigay ni Tomas, ang politikal na balak ni Borkan. Sa palasyo ay tumatanda na ang hari. At habang humihina ang kanyang katawan, palakas naman ng palakas ang impluensya ni Borkan. Pinaniwala niya ang mga konseho na ang kanyang anak na si Darius ang pinakakarapat-dapat umupo sa trono. Habang tumatagal, lumalim ang kasamaan ni Darius. Marami siyang inaalipusta, lalo ang mga kabataan sa palasyo at mga tagabayan. Ito'y umabot pa sa isang taong madalas niyang nakakasalubong sa pamilyan. Ito si Kael, na hindi niya kilala bilang karibal,
Kapag nagtatagpo sila, hindi tumitigil si Darius sa pang-aalipusta. Hoy batang dukha, lumayo ka sa daraanan ko. Ngunit palagi lamang nagpipigil si Kael, hindi pa ito ang oras. Ang pagbabalik ng totoo. Dumating ang araw ng formal na paghahalal kung saan ipapasa na ng hari ang korona kay Darius. Nagsidalo ang buong kaharian. Habang ipinapakita ni Darius ang kanyang kayabangan, biglang dumating sa gitna ng bulwagan ang isang kabataang lalaki na may tapang na tindig. Si Kael, hawak ang gintong kahon, naglalaman ng kwintas. Natahimik ang lahat. Lumapit siya sa hari at lumuhod. Mahal na hari, sabi niya ng buong galang, ako ang inyong nawawalang anak. Nagkagulo ang bulwagan. Tumawa si Darius. Isang hamak na pulubi, anak ng hari. At tumawa siya. Ngunit bago pa tuluyang magalit ang lahat, ay may isang matandang lalaki ang pumasok. Si Ginoong Eldrick, dating kapitan ng mga kabalyero at matalik na kaibigan ng hari. Siya ang nakakita sa ginawa ni Vorkan noong araw na yaon at nagkubli upang pag-aralan ang katotohanan. Mahal na hari, sigaw ni Eldrick. Ako ang saksi sa pagtataksil ni Vorkan at ang batang ito ang sanggol na kanyang itinapon sa ilog. Iniharap ni Kael ang kwintas. Nabigla ang hari. Iyan ang kwintas na personal kong ipinagawa para sa aking anak. At doon bumuhos ang luha ni Haring Ardius. Anak ko, bulong niya. At nagulat ang lahat. At iniharap si Vorkan at ang kanyang anak sa hari. Halatang bigo, ngunit galit na galit. Patawad aking hari. At sumagot ang hari. Wala nang patatawarin pa. Pinapalayas ko na kayo sa palasyo. Halos matumba si Darius sa galit at kahihiyan. Tinawanan siya ng mga taong dati niyang minamaliit. At sila ay pinaalis kasama ang natitirang tauhan nila. Ngunit ang galit ni Vorkan ay hindi lamang doon nagtatapos. Ang pagbabalik ng madilim na ulap. Lumipas ang ilang buwan at nagsimula ng sanayin si Kael bilang prinsipe. Masaya ang hari sa ipinapakitang talino at tapang ng anak. Lalo siyang humanga nang makita ang estilo ni Kael sa pakikipaglaban. Tela kopya ng kanyang kabataan noon. Ngunit isang gabi, biglang nagkaingay sa labas ng palasyo. Sumalakay ang hukbo ni Vorkan. Mga rebeldeng mandirigma. Salapi ang kabayaran at galit ang sandata. Muling kunin natin ang trono, sigaw ni Vorkan. At nagising si Kael, agad na nagsuot ng baluti. Kinuha niya ang espada na minana ng hari. Tumayo siya sa harap ng palasyo, kasama ang hukbo ng kaharian. At nagsimula ang isang marahas, madugo at matinding labanan. Ang huling sagupaan. Si Kael, bagamat mas bata at hindi ganoon karaming karanasan, ay nagpakita ng pambihirang talino at tapang. Isang sundalong rebelde ang sumugod. Hinarap niya ito gamit ang bilis na talon at iwas. Sumunod pa ang ilan, pero kung paano kumilos ang prinsipe ay para bang pagsasalid ng lakas ng ama at galing ng ina. At mula sa balkonahe, pinagmamasdan siya ni Haring Ardius. Hindi ako nagkamali. Bulong ng hari. Dugo ko siya. Puso ko siya. Sa hulihan ng labanan, nagkaharap si Kael at si Darius. Galit na galit ang anak ni Vorkan. Hindi ka dapat nabuhay. Ako ang dapat maging hari. Ngunit isang mabilis na galaw ang ginawa ni Kael, hindi upang patayin, kundi upang pabagsakin at disarmahan. Hindi pagpatay ang kapangyarihan, sabi niya, kundi pagprotekta. Nang mawalan ng lakas si Vorkan at bumagsak ang kanilang hukbo, nagtapos ang laban. Natalo ang rebelde at muling naghari ang kapayapaan. Ang halal na tagapagmana. Matapos ang tagumpay, lumapit ang hari sa anak at niyakap ito ng buong pagmamahal. Ikaw, sabi niya, ang tunay kong tagapagmana, ang anak na tumindig ng may dangal, tapang at puso. Isang ingrandeng seremonya ang ginanap. Ipinasa ng hari ang korona kay Kael at ang buong kaharian ay nagbunyi. At mula noon, ang dating batang itinapon sa ilog ay naging Kael Ardius, ang prinsipe, at sa takdang panahon, isang hari na matalino at makatarungan pa kaysa lahat ng mga nagdaang pinuno.
Isang hari na nagtagumpay. Isang hari na nagpatunay. Hindi ang dugo o yaman ang batayan ng kadakilaan, kundi ang puso at katotohanan.